Sunod-sunod na suntok ang natanggap ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa Tulunan, Cotabato. Bumagsak ang mga biktima pero tuloy ang pambubugbog. Isa sa kanila sinaksak pa sa likod habang nakatakbo palayo ang kanyang kasamahang minor de edad. Mabilis umeskapo sakay ng tricycle ang dalawang suspect na menor de edad din. Pero nahuli sila kalaunan at nakapiit sa detention cell sa Tulunan, PNP. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang nasaksak na biktima. Bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City kaninang hapon. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Mistulang ilog naman sa Tomas Morato at inabot ng baha ang ilang sasakyan. Sa Betigo, Belmonte, lumusong na ang ilang motorista. May bumagsak ding malaking puno sa Broadway Avenue. Dahil sa ulan at baha, maraming commuter ang naperwisyo kung kailan rush hour at uwian. Bumigat din ang daloy ng trapiko sa Eastwood. Ayon sa Pag-asa, umiiral ang shear line at easterlies na nagdudulot ng thunderstorms tulad kanina. Inutusan ng China ang kanilang Coast Guard na hulihin ang mga banyagang papasok sa katubigan nila. Ayon sa isang ulat. Inalmahan ito ng Philippine Coast Guard. Anila, isa na naman itong pananakot ng China. May report si Joseph Morong. Sa paglalayag ng civilian mission na atin to para maghatid ng tulong sa ating mga mangingisda, target sana nila makapasok sa 12 nautical miles sa 24 kilometers na palibot sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Pero hindi na sila tumuloy dahil sa maaligid ng mga barko ng China. Sa gitna ng kanilang paglalayag noong May 15, naglabas ang China ng direktiba sa kanilang Coast Guard. Hulihin ang mga dayuhan o hindi Chino na tatawid sa kanilang border at papasok sa kinikilala nilang bahagi ng kanilang katubigan. Sa ulat ng South China Morning Post, hanggang 6 na pong araw pwedeng i-detain nang walang paglilitis ng mahuhuli. June 15 ipatutupad ito ng China pero di dinetalya ang tinutukoy nilang border. Isa na naman uling pananakot. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. Mas malaki ang magiging backlash nito. Sa San Felipe, Zambales, sa tinatayang 130 nautical miles ang distansya mula sa Panatag Shoal, nadat na ng 7 tripulanteng Chino sa isang barkong nakaangkla roon mula pa noong Miyerkules. May watawat ng Pilipinas ang barko pero nakapatay ang AIS o Automatic Identification System. Nakarehistro raw ito sa Sierra Leone at umalis sa Hong Kong noong May 11. Ayon sa PCG, sa Maynila talaga ang destinasyon ng barko pero mahal daw ang anchorage fee doon kaya pumunta ang barko sa Zambales kahit wala naman pier dito. Allegedly daw meron dredging vessel. Suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinaalam namin. Naka-on hold muna ang barko. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Batangas ang babaeng tinaguriang Glue Lady na nananalisis sa mga senior citizen na nagwi-withdraw sa ATM. Modus niya ang magpanggap na tutulong sa mga magwi-withdraw ng pera at nilalagyan niya ng pandikit ang ATM para di gumana. Dati na siyang nahuli dahil sa kaparehong modus. Ayon sa mga pulis, patong-patong na warrant of arrest ang isinalbi sa suspect na sinusubukan pang makunan ng pahayag. Binuksan na ang kauna-unahang tourist rest area sa North Luzon. Ayon sa isang organisasyon, para lumago pa ang turismo sa Pilipinas, dapat ding ayusin ang mga airport. May report si EJ Gomez. Malaparaisong Beach, nagagandahang tanawin, katakam-takam na pagkain at Pinoy hospitality. Napakahaba ng listahan kung bakit mo in-love ang Philippines. Pero para raw mas lumago pa ang turismo, kailangan ayusin ang ating airport infrastructure, ayon sa British Chamber of Commerce of the Philippines. Your first gateway to the Philippines is through the airports, and that counts in both ways, arrival and departure. Well, I agree. Definitely, we really need to improve the airport infrastructure. The current state of the airport is really not acceptable. Kamakailan naging viral ang mga surot at dagasan na iya Terminal 3, maging ang pagpalya ng aircon at power supply. That's the reason why we are embarking on a PPPP program with the private sector
so that we can implement reforms in the operations of the airport. Ang Tourism Department mas paiigtingin ang pagkakaroon ng kalidad na tourism infrastructure projects, kabilang ang pagtatayo ng tourist rest areas sa iba't ibang lugar. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang formal na pagbubukas ng kauna-unahang tourist rest area sa North Luzon sa Saud Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Pangulo, kasama ito sa adhikaing gawing tourism powerhouse ng Asia ang Pilipinas. We have the attraction, we have the products, and we have the people to make it happen. I am truly proud to call this land my home. Magsisilbing one-stop shop ang tourist rest area. Meron itong tourist information and assistance desk, charging and workstation, libreng internet connection, ATM, dining at rest area at pasalubong center. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 40 pribadong universidad sa Davao Region humihiling sa CHED ng taas singil sa matrikula para sa academic year 2024-2025. Alokasyon ng tubig sa MWSS at National Irrigation Administration, binabaan ng DENR. Ayon sa Manila Water at Maynilad, babawasan nila ang water pressure sa mga piling oras. 5 phreatic eruption na itala sa Bulkang Taal ngayong araw. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang industriya ng kape ngayon talaga namang brewing. Dumarami kasi ang mga coffee shop at ang kanilang gamit, local coffee beans. May report si Katrina Son. Mapaumaga, tanghali o gabi, hindi nawawala ang pagkakape sa mga Pilipino. Hinahanap-hanap nga ng katawan. Coffee is life. Ang coffee enthusiast na si Krista, maaga raw nahilig sa kape hanggang sa magkaroon ang mga kaibigan na coffeeholic din. So we went to Baguio to discover other beans and doon ko nalaman na may mga iba-iba palang klase ng beans. Kaya ang coffee lover, coffee shop owner na rin. Ibinida pa niya ang sariling bersyon ng creme brulee coffee. The first step will just be to extract the coffee grind. We'll just pour the espresso shot on the cup. And then we'll just transfer the frothed milk into the cup with espresso. Ano man ang hilig sa kape, whether cold or hot, matamis man yan o mapait sa panahon ngayon na napakaraming pagpipilian, may kape raw na para sa inyo. Dumarami ng araw ang coffee drinker at iba't ibang klase ng coffee shops ayon sa Philippine Coffee Guild o PCG. Ang magandang balita, maging coffee farmers, dumarami rin. About 40% of the Filipino coffee farmers will be joining. The Philippines has been one of the top exporters of coffee. At kung kapeng barako ang pag-uusapan, Batangas is the place to be. Narito ang ilang taniman ng kape. Sa talangan ng Provincial Agriculture Office doon, tumaas ang harvested coffee beans ngayong taon kumpara noong 2015 hanggang 2017. Sa Hunyo, gaganapin ang Philippine Coffee Expo 2024 at iba't ibang aktibidad para mapagsama-sama ang coffee drinkers at farmers sa bansa. Layo nitong mas maiangat ang coffee industry at matulungan ang mga coffee farmers. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babaliktad daw ang mundo ng mga turista sa naka-upside down na museum sa Davao City. G tayo dyan sa report ni Bernadette Reyes. Sa halip na paganon, bakit naging paganito? Nakakahilo, di ba? Malilito ang katawang lupa mo at mababaliktad ang iyong mundo. Ang mga gamit kailangan pang tingalain. Gaya ng kamang ito, nasa kisame. Pero ang lahat ng yan, ilusyon lang para mabuo ang nakakabaling lieg na konsepto ng Upside Down Museum sa Davao City. Mag-post sa upside-down rooms. Dapat creative para ang results IG-worthy. Kung walang maisip na posing, to the rescue ang mga tour guide. Kung balak naman mag-museum date, perfect timing this weekend. Libre kasi ang entrance sa ilang museo bilang pagdiriwang sa International Museum Day bukas, May 18. Gaya sa Casa Manila Museum at Museo de Intramuros sa Maynila.
Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fans ni Julian San Jose may pa-billboard birthday greeting. Ang Asia's Limitless star may provocative shoot naman to welcome her 30s era. Since you and me and all the people, nothing to do, nothing to lose. Jason Wade at Steve Stout ng pop alternative band na Lifehouse magbabalik Pilipinas para mag-concert. We're so excited to come back because it's one of our favorite places to play. OG to anyone members na sina CL, Park Boom, Sandara Park at Minzy may reunion photo para sa 15th anniversary ng grupo. Pinay content creator na si Niana Guerrero may close encounter sa longtime idol at Phil-Am internet personality Bella Porch. Ibinida ang modern terno piece ng Filipina designer na si Vanna Romoff sa 2024 Gold Gala. At nagpasample pa ng kantang Leron Leron Sinta. Leron Leron Sinta, buko ng papaya. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinamba ng lalaking yan ang isang babaeng mambabatas at pareho silang bumagsak sa sahig. Nagsigawan, nagtulakan at nagsuntukan pa ang ilan. Nangyari yan sa gitna ng pagtalakay ng mga mambabatas sa Taiwan tungkol sa reforma sa parlamento. Nag-spark naman ang linya ng kuryente sa gitna ng pananalasa ng bagyo sa Houston, Texas sa Amerika. Mahigit 800,000 pamilya ang nawalan ng kuryente. 4 ang naitalang patay. Naglabas na ng flood watch advisory ang National Weather Service. Nahuli ka ang mga aktwal na pagtangay sa isang aso sa Mabalacat, Pampanga. May 8 nang makalabas ng gate ang toy poodle na si Salt. Isang tricycle driver ang lumapit at kinuha ang aso. Ayon sa uploader at dog owner, ng araw ding yon, natunto ng tricycle driver sa tulong ng isang informant. Inamin daw nitong kinuha niya ang aso dahil nakursunadahan niya. Naibalik naman daw si Salt sa kanyang fur parent na di na rin nagsampa ng kaso. Nagpasalamat ang Caritas Manila sa mga tumutulong sa kanilang mga proyekto. Kabilang sa mga dumalo si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula. Kaya hinikayat niya mga Kristiyano na tumulong lalo na sa mga nangangailangan. Sinisikap daw ng Caritas Manila na maging daan para matulungan ang mga kapuspalad. Isang singkamas ang ipinagmamalaki ngayon sa bayan ng Lawaan sa Antique. Mas malaki pa kasi ito sa kalabasa. Ayon sa may-ari nito na si Tito Roger, aabot ng 10 kilo ang bigat ng higanteng singkamas. Tuwing Marso o kaya'y taginit ang season ng singkamas na isang masustansyang gulay. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.